My sisters and brothers, a reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosened in heaven." Again, amen, I say to you, if 2 or 3 agreed on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where there are 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of them. My sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ang ating pagbasa po ngayon ay napakagandang suriin at pag-isipan sa mga araw na ito, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Sapagkat malinaw at klaro po ng tanging mapangahawakan natin sa panahon ng pandemya ay ang tinatawag pa nating ugnayan natin sa bawat isa. Mahirap mag-isa sa panahon ng pandemya. Kailangan natin ang ating kaibigan, ang ating komunidad, kailangan natin ang ating pamilya. Napakahirap pong mag-survive sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga pagsubok, kung ikaw ay nag-iisa lamang. Sapagkat nakita po natin sa panahon ito kung papaanong ang pera, ang ating mismong kalusugan, ang ating kapangyarihan, ang ating katanyagan, ang pagiging sikat, ay walang patutunguhan at walang magagawa sa gitna ng pandemya. Kailangan mo ng kaibigan, lalong-lalo na ang mga nagkakasakit. Kaya nga napakarami ko po mga kaibigan na naglalabas ng sama ng loob sa mga sandaling ito sapagkat nais nilang pumunta sa kanilang anak, nais nilang pumunta sa kanilang asawa, o kaya na may mga namatayan na hindi sila makauwi ng Pilipinas o hindi makapunta ng abroad. Nais nilang makiisa sa karamdamang dinaraanan ng mga miyembro ng pamilya o makiramay sa mga namatayan, subalit hindi nila magawa. Napakahalaga mga kapatid ang ugnayan. Siguro magandang tanungin sa puntong ito, no? Ano nga ba talaga ang mga bagay na dapat nating pinagtutuunan ng pansin sa panahon ng pandemya? Oo, klaro, ang ating mismong kalusugan ay napakahalaga. Pero may 3 bagay ang aking nais i-suggest sa inyo. Una, pagtuunan ng pagpapalalim ng ating ugnayan sa ating Panginoon upang sa ganun magkaroon tayo ng lakas ng loob, kakaibang tapang at sigasig na harapin ang ating pang-araw-araw na buhay na sa Diyos lamang manggagaling sa ating pagpapalalim ng ating ugnayan. Ikalawa, napakahalaga mga kapatid ang malaman natin ang kahulugan ng ating buhay. Sa panahon ng pandemya, ano ba ang kahulugan ng buhay mo? Ano bang dapat mong gawin? The meaning of life is very important because it allows us to wake up in the morning with a sense of urgency and meaning. Napakahalaga ang paghahanap ng kahulugan. Diyos kahulugan at ang huli ay ang ugnayan. Kaya nga po tinutulan natin ang salitang social distancing, pinalitan natin ang physical distancing, sapagkat hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay socially. Physical distance, yes, but not social
distancing. Kaya, mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon, malinaw na ipinapakita ng ating Panginoon ng isa sa pinakakalaban ng pagkakaroon ng maayos na ugnayan ay ang di pagkakaunawaan. Yung tipo bang nag-away tayo? Sa panahon ng pandemya, napaka-critical yan. No? Ito'y sinasamantala ng evil spirit na sa ating mga takot, sa ating mga alalahanin, minsan nagkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan sa bawat isa. Nag-aaway tayo sa maraming mga dahilan. Pagkain, sa mga paniniwala, at kung ano-ano pa. At dahil dyan, nasisira ang ugnayan. At kapag nasira ang ugnayan, napakahirap pong sumaya at mag-survive sa panahon ng pandemya. Alam niyo po, sa ating pagbasa ngayon, ipinapakita po ng ating Panginoon na may mga mahalagang bagay na dapat nating tanggapin sa panahon ng pandemya, lalong-lalo na sa pagkakasira ng mga ugnayan. Ang pagpapatawad ang tanging daan upang nang sa ganon, mapanatili natin o maibalik ang anumang nasirang ugnayan. Kaya nga, siguro mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito, no? May mga kaibigan ka ba, miyembro ng pamilya, na sira ang iyong ugnayan sa kanila? O sira ang ugnayan nila sa iyo? Baka dapat ayusin. At ang tanging solusyon ay ang pagpapatawad. Sa ating pagbasa ngayon, napakahalaga rin yung tinatawag po nating fraternal correction, na kung saan itinatama natin ang ating kapatid na nagkamali. Pero siguro, bigyan ko po kayo ng 6 na puntos na dapat nating tandaan upang mas maging madali sa atin ang tinatawag nating pagpapatawad sa bawat isa. Upang tumungo tayo sa fraternal correction at hindi pagpaparusa. 6 na punto upang maunawaan natin ang halaga ng pagpapatawag o pagpapalalim ng ugnayan sa panahon ng pandemya. Una, walang perpektong tao, komunidad at pamilya. Kadalasan ito yung pinanggagalingan ng ating sama ng loob na nagkasala tayo sa isa't isa o nagkasala sa ating ang ating isang kapatid. At the back of our own mind, meron po tayong ganong daladala na bakit siya nagkamali? Bakit siya nagkamali? Bakit niya ginawa ito? Eh sa ganung punto po, at the back of our mind, meron tayong paniniwala na dapat ang tao perpekto. Dapat hindi nagkakamali. Eh, hindi naman po pwedeng gano'n eh. Kaya nga po yung unang dapat tandaan, eh, walang perpektong tao, komunidad, pamilya. Hindi ka nga perpekto. Tandaan mo yan. Walang perpektong tao. Ikalawa, napakahalaga na maunawaan na ang pakikipag-usap o dialogue ang tanging daan upang mabuo ang isang ugnayan, upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Kadalasan ang problema lang naman talaga natin sa ating mga di pagkakaunawaan ay di pagkakaintindihan kung sino ang bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung saan nanggagaling ang ating mga sarili. At kapag may ginawang kasalanan ng ating kapwa, hindi man lamang natin tinanong, ano nangyari? Bakit mo ginawa? Agad tayong umuhusga o nagbibigay ng parusa. Dialogue muna. Mahalagang dialogue upang maunawaan mo ang iyong kapwa. Ang dialogue, ang tanging daan. Ikatlo, ang fraternal correction ay napakahalaga. Pagtatama. Kadalasan mga kapatid, ang mga di magagandang ugali sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga anak, ay lumalala sapagkat hindi po tayo marunong magbigay ng fraternal correction o pagtatama sa mga taong nagkakamali. At dahil doon, lumalala. Sinong may dahilan kung bakit nagkaganyan ang ugali ng batang yan? Kadalasan po tayo sapagkat takot tayong magbigay ng pagtatama, lalong-lalo na sa ating kaibigan dahil baka masira ang ating ugnayan. Ako, tanungin nyo, mas gugustuhin ko ata sana magtampo siya o magkaroon ng sama ng loob sa akin para lamang maitama
sapagkat ito ang dapat nating gawin. So, fraternal correction is necessary. Ikaapat, dapat po nating maunawaan na ang tanging daan ay pagpapatawad. Wala pong daan ng pagbubuo ng isang ugnayan, kundi pagpapatawad. Pero dapat isang track, isang timba ng pagpapatawad ang daladala mo. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, 70 times 7 times. Unlimited. Ganyan. Sapagkat ang pagpapatawad, ang unang benepisyo, walang iba kundi ang taong nagpatawad. Ikalima, subukan po natin mismo mga kapatid ang halaga ng tinatawag nating secret fraternal correction, private fraternal correction, tulad ng nabanggit ng ating pagbasa ngayon. Napakahalaga po ang tinatawag nating dangal sa atin. Kaya kapag tayo po ay pinuna in public, ay hindi po yan magbabago. Sapagkat napapahiya ang tao. Ikaw mga kapatid, gusto bang itama ka in public sa harapan ng napakaraming tao, sa mga harapan ng kaibigan mo? Di po ba masasaktan ka? Pero minsan ganyan tayo eh. On the spot, nagtatama tayo. Tinatama natin agad. O kinihiya natin agad. Kung alam mong baka ang pagsasabi mo ay maaaring magdulot ng kahiyan sa taong yan, huwag muna. Kausapin mo ng seryoso, nang kayo lamang at nang sa ganon, maayos ang problema. Ika-anim, lagi nating tatandaan na bago ka pa man magpatawad, pinatawad ka na ng Diyos. Araw-araw, tayo po ay nagkakasala daw ng 9 na beses sa ating Panginoon sa isang araw. Pero pinapatawad tayo ng Diyos. Palagay ko, ang tamang pagpapasalamat sa Diyos na tayo pinatawad ay hindi, Lord, thank you, pinatawad mo ako, kundi magpatawad ng ating kapwa. Ito po yung 6 na magandang tandaan, pag-isipan sa araw nito. Una, walang perpektong tao, komunidad at pamilya. Ikalawa, ang dialogue ang tanging daan. Ikatlo, ang fraternal correction ay kailangan nating gawin bilang tanda ng pagmamahal. Ika-4, magdala ng isang truck, isang timbang pagpapatawad. Ika-5, laging tandaan, begin with the basic private correction muna po tayo. At ika-6, kung hirap kang magpatawad, isipin mo na pinatawad ka ng Diyos bago ka pa man nagpatawad. Mga kapatid, sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang kapistahan ni Santa Clara. Tayo po, nung wala pang panahon ng pandemya, lagi tayo may daladalang itlog upang nang sa ganon mag-alay ng ating mga panalangin at hinihingi sa ating pamilya. Sabi nga na sa akin, para bakit ba itlog? No? Alam naman po natin na si Santa Clara ay isa sa mga nagdarasal sa mga magagandang panahon. No? Kapag umuulan, pumunta ka kay Santa Clara sapagkat may birthday o may okasyon, ayaw mo ng ulan, magdala ka raw ng itlog upang ialay na huwag umulan sa araw ng okasyon. Bakit? Ano bang meron sa itlog? Mga kapatid, kung bubuksan po natin ang itlog, mapapansin po natin na para itong araw. Diba? Ibig sabihin, ito raw po yung dahilan, parang araw. Pero sa panahon ngayon, ibang ulan ang ating hinaharap. Ang ulan ng pandemya. Marami sa atin inuulan ng pagkabagabag, takot, at kung ano-ano pang mga negatibong daladala kasama na ng mga ating mga sa social media na daladala. Umuulan ng fake news. Umuulan ng totoong news. Umuulan ng iba't ibang variants ng COVID. Palay ko, balikan natin si Santa Clara. Hindi man tayo makapagdala ng itlog sa mga kumbento. Siguro maunawaan na manalangin tayo ng araw ay sumikat sa ating puso. Upang sa ganon, tayo ay magkaroon ng magandang buhay sa panahon ng pandemya. Muli inuulit ko, ang pagpapatawad ay mahalaga.
At magandang maunawaan na sa ating huling verso ng ating pagbasa ngayon, binanggit pa ng ating Panginoon na kapag mayroong 2 o 3 nagkakasama-sama at nananalangin, ang kanilang panalangin ay tutuparin ng ating Panginoon. E paano na yan kung kayo'y nag-aaway? Hindi kayo makapagdarasal ng isang panalangin. Kahit ang sabi ng Panginoon, rise to occasion, magpatawaran sa bawat isa at manalangin at diringgin ng Diyos ang inyong mga dasal.